Magandang umaga. Kami po ang huling pangkat na magtatalakay po sa napapanahong issue. So ang paksang tatalakayin ko po ay ang mga dugong placard na isinulat ni Rogelio Mangahas. So si Rogelio Mangahas po, isa po siya sa bumatikos at nagprotesta laban sa pamumuno at martial law ni dating Pangulong Marcos Sr. Siguro isa ito sa dahilan bakit nasulat niya yung tulang mga dugong placard, kasi ito po yung focus na tatalakayin po ngayon. So siya po ay nagtapos sa University of the East ng kursong Bachelor of Art in Filipino. So tayo bilang nagpapakadalubhasa din sa wika, pwede din tayong maging kagaya ni Rogelio Mangas na manunulat. Kailangan lang siguro i-enhance lang natin yung kakayahan natin sa pagsulat at paglikha na makabuluhang tula na hindi lang basta tula. Yung kapupulutan ng aral at mapupukaw ang damdamin ng mga tao mambabasa. Mayroon din po siyang isang tula na tanyag at madami ang bumasa sa panahong pamumuno ni Marcos Sr. Yung Gagamba sa Uhay, isa po itong metaphorical na tula na naglalaman sa buhay karasan niya sa pagharap sa mga panganib. Yung karamihan po sa mga akda niya ay metaphorical o mga malalalim na kahulugan, hindi yung literal. May mga simbolo na kailangan unawain. Bali kinuha ko po yung buod ng tula. Yung kabuuan po ng tula ay layunin po nito na ipakita ang tula habang binabasa ko ang tula, para bang unti-unti kong nakikita po na naunawaan kung gaano kabigat ang pinagdadaanan ng kabataang nabuhay noong panahon ngayon. Bilang isang estudyante ngayon, nakaka-relate pa rin po ako dahil kahit nagbago na ang panahon, patuloy pa rin ang mga hamon at laban, hindi lang sa loob ng silid-aralan, kundi pati na rin sa mismong buhay at lipunan. Itong tula ay parang nagbibigay boses sa atin na huwag tayong tumahimik. Halimbawa na lang yung rally ng Piso Trillion March ng anti-corruption noong Setyembre. Madami ang nasaktan, pero narinig ba ang sigaw ng hinaing ng taong bayan? Pero dahil din dito sa rally ay nagsimula yung mga hearing sa Senado tungkol sa mga ghost project at flood control project at pag-imbestiga sa mga korap na politiko. Diba grabe yung pinagdadaanan natin, hirap na makabayad lang ng mga taxpayer, mga Pilipino manggagawa, kagaya ng guro, pulis at iba pang mga profesyon dito sa ating bansa. Sa mga nakaraang buwan o araw, di ba yung kalikasan na ngayong nagbunyag sa mga proyektong palpak at substandard, at dahil doon may mga namatay at naapektuhan na mga mahihirap na mga Pilipino. So tayo siguro ang maggagawa na lang natin upang hindi maulit yung mga nangyari o trahedya. Sana maging mapanuri na lang tayo at maging wise voter. Piliin yung tamang pinuno na may totoong hangarin na paunlarin ng ating bansa. Tayong mga Pilipino ay diba resilient tayo o hindi madaling sumuko kahit may mga kalamidad, ay patuloy pa rin nating hinaharap ang buhay na kahit mahirap, diba? So nagkakaroon tayo ng pagkakaisa. Halimbawa na lang yung rally, nagkaisa ang lahat para masugpo ang korupsyon. Kaya huwag tayo magpadala sa mga perang binibigay nila. Maging utak tayo para sa susunod na hindi na ito mangyari sa ating lipunan. So kinuha ko po yung siping bahagi ng tula. Ang ibig sabihin po ng mga salitang ito, ang buhayang maharlika, ay dito po ay maaaring tumutukoy sa isang tao, pinuno o institusyon na nagpapakita ng kunwari pag-alala, pero nakangangupang manlamon o manloko. Ang kumikislap-kislap na luha ay hindi totoong pagpighati. Isa itong pagpapakitang tao lamang para makuha ang simpatsya. Isipin mo ang isang politiko na
biglang umiyak sa harap ng camera habang sinasabing mahal niya ang bayan. Diba kumikislap ang luha. Pero sa likod nito ay may ginagawa namang katiwalian. So, habang nagpapakita ng awa, handa naman siyang kunin ang pera ng tao. Diba? So, wala pa rin. Doon yan ang ibig ipahiwatig po ng linyang kumikislap-kislap ang luha habang nakanganga. So, dapat tayo ay piliin talaga natin ang karapat-dapat na pinuno. Nangyayari ang panlilinlang kapag mading emosyon ang basihan ng pagboto, hindi kakayahan. So, halimbawa na lang 'di ba sa during election, suriin natin yung background, mag-track record tayo at kung paano gumastos ng pondo, hindi lang kung gaano siya kagaling magsalita. Ang sunod na CP ay ang salitang kusutin ang diwa. Para itong pagpuna sa maruming salamin kapag nilinisan mo ito, mas malinaw ang makikita ang katotohanan. So, ang paulit-ulit na kusutin ay isang panawagan na wag maging kampante, wag hayaang manatiling malabo ang pag-unawa, patuloy na magtanong, magsuri at mamulat kapag sinabi. Diba, kapag sinabi natin kusutin ng diwa, mga kababayan, parang sinasabi sa kanila, tingnan ninyo ng malinaw ang ginagawa niya. Huwag kayong magpaloko sa drama. Isipin ninyo kung totoo ba o palabas lang. Ito ay panawagan sa pagkamulat at pagbasag sa ilusyon. So, ang gustong tumpukin ng may akda ay pinapakita niya kung paano nalinlang ang tao noon. Ang mga placard po sa tula ay puno ng dugo, simbolo ng paghihirap, pagsasamantala, pasismo, pananahimik ng masa. So, ibig sabihin nakasulat sa mismong dugo ng tao ang kanilang karanasan. So, narito po ang aking SWOT analysis o ang kalakasan ng tulang mga dugo ang placard. Yung mga tricycle at jeepney driver na lumalaban sa modernization program. Since tayo nga ay nasa makabagong panahon na, so more on technology na tayo, so yung mga driver ay nilalaban nila yung modernization program. Siguro 'di ba yung jeepney nga sumisimbolo sa atin pagka Pilipino. In fact, nakilala nga tayo dahil sa jeepney. So, siguro para sa akin, hindi natin ito tanggalin, bagkus i-improve lang natin kasi ito yung pagkakilala natin bilang Pilipino. Ang kahinaan naman ng tula ay yung ibang mga pro-government ay sinasabi nilang paninira daw sa sinusuportahan nilang politiko, pero yung totoo ay gusto lang naman natin na masiwalat yung katotohanan, diba? Ayaw nila ng mga ganitong yung mga pagpupukaw sa mga taong bayan laban sa katiwalian. Madaming mga nag-aaway sa social media, yung mga anti-government, pro-government, mga DDAs, Pinklawan, at kung ano-ano mga kulay pa yan. Pero hindi nila alam na ang totoong kulay ng mga Pilipino ay ang kulay ng watawat ng Pilipinas. Sa oportunidad naman ay dahil laganap nga ang peking balita sa social media, maraming kabataan ang nalilito kung ano ang totoo. So, sa pagbasa nila ng ganitong tula, naiisip nila na hindi sapat ang mag-scroll lang. Kailangan ko ring alamin yung katotohanan. Diba? Sa oportunidad ito dahil ang tula ay nagbubukas ng isip nila para mag-fact check, magtanong kung tama ang impormasyon na kumakalat. Hindi agad maniwala sa mga viral post. Ang tula ay naging spark para maging mapanuri. At ganun din sa pagpili natin ng mga
mamumuno dito sa ating bansa. Para naman sa banta, halimbawa po ito ay totoong nangyari, takot yung mga government employees na maglabas ng reklamo. Ito po ay naisabi po ng isang kakilala ko. So, na nagtatrabaho po sa City Hall. So, kahit may alam po sila na katiwalian, syempre, nagtatrabaho sila sa gobyerno, ay bawal nilang ito sabihin. Bagkus matahimik na lang sila kasi magiging cause ito ng pagkatanggal nila o hindi ma-promote sa kanilang trabaho. So, ginagawa na lang nila ay manahimik na lang. Iba kay wala daw silang magagawa kundi sumunod na lang. Kasi kahit mali yung patakaran na o sistema na nakikita nila. So, nagiging bulag-bulagan na lang sila for the sake lang sa kanilang trabaho. So, tayo siguro, dapat hindi tayo maging ganun. Kung may alam tayo, sabihin natin kasi hindi lang ito para sa isang tao, kundi ito po ay para sa lahat sa ikagaganda ng ating bansa.